Isang linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, doble kayod sa pangangampanya ang mga kandidato sa pagkasenador. Narito ang report ni Laila Pangilinan. Sinalubong ng Blan Tribal Leaders sa General Santos City si dating Senador Kiko Pangilinan ng mangampanya siya roon sa pagresolba sa krisis sa pagkain. Hindi raw dapat kalimutan ang mga katutubong tribo na kailangan ding mapakinggan at palakasin. Ang kanyang kaalyado na si dating Senador Bam Aquino naglibot sa Metro Manila kabilang sa Muntinlupa. Doble kayod na raw sa huling linggo ng kampanya para maisulong sa Senado ang libreng kolehiyo at siguradong trabaho. Nagtungo naman kahapon ang mga pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Batangas na pangpito sa pinaka-vote-rich province. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Present sina Benhur Abalos, Senator Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Ping Lacson at Senator Bong Revilla. Naroon din sina Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, Erwin Tulfo at Abby Binay. Inendorso sila ni dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Salamat kayo. Nagsagawa rin ng campaign rally ang mga manok ng Campo Duterte sa Butuan City naman. Kasamang nanuyo ng mga botante si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondo, Philip Salvador, J.V. Hinlo at Marites Mata. Nangampanya naman sa San Pablo City, Laguna ang TV host na si Willie Revillame. Dito ipinangako niya ang libreng gamot para sa mga matatanda at paggawa ng batas para mapabuti raw ang buhay ng mga mahihirap. Nanuyo rin ang mga botante sa San Pablo, Laguna sina Congressman Rodante Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Si Marcoleta gagawin daw libre ang kuryente sa mga 2,000 pesos pababa ang monthly bill, habang si Rodriguez lalabanan daw ang korupsyon. Nag-motorcade naman sa Cebu ang independent candidate na si Ariel Querubin. Ipapanalo raw niya ang good governance at pupuksain ang korupsyon kapag siya ay nanalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.